Sa isyu ng Ang Bayan, Enero 21, 2026, editorial, hamon sa bayan at kabataan sa patuloy na garapalang korupsyon at paniniil. Pinupunterya, sinisindak at pinagbabantaan ng rehimeng US Marcos ang taong bayan, lalo na ang mga kabataan sa harap ng patuloy nilang pagkadismaya sa garapalang korupsyon at paniniil. Sinusupil ang kanilang hinaing sa harap ng lubhang maklupad na mga hakbang ng reaksyonaryong gobyerno para mapanagot ang lahat ng sangkot sa korupsyon. Gamit ang mga armadong galamay at mga ahensyang pasiguridad nito, kinasuhan ng sedisyon at panguupat ng rebelyon ang ilang lider masa, kabilang ang mga lider ng mga kabataang estudyante na nasa unahan ng malawak na mga pagkilos kontra korupsyon noong nakaraang taon. Malinaw nitong pakay ang maghasik ng takot sa mamamayan. Busalan sila, pahinain ang kanilang kapasyahang ipaglaban ang hangaring katarungan at idaskaril ang mga balak na ituloy ang mga kilos protesta. Sa social media, isinasagawa ng NTF-ELCAC at ng Armed Forces of the Philippines ang kampanyang pandudumog gamit ang mga bayarang troll, kabilang ang ilang libong sundalo ng AFP para lunurin sa panunuya o panlilibak ang sinumang may komentong kritikal o pumupuna sa rehimeng Marcos, at lalo na laban sa pang-aabuso ng militar at pulis. Isinasagawa ito sa balangkas ng counterinsurgency dahil lahat ng pagbatikos sa korupsyon at paniniil ay tinitingnan na bahagi ng propaganda ng revolusyonaryong kilusan. Tumitindi ang pagmamanman at panggigipit sa mga campus, tuwirang mang isinasagawa ng mga ahenteng militar o kasabwat ang administrasyon ng ilang paaralan. Tahasang banta ito sa kalayaan ng mga institusyong pang-akademiko. Kinikitil ni Marcos at ng NTF-ELCAC ang kritikal, progresibo at patriotikong pag-iisip, pag-aaral sa kasaysayan at pagsisiyasat sa lipunan, lalo na ang mga kabataan sa pagbansag sa mga ito bilang terror grooming. Hindi na natuto sa kasaysayan si Marcos sa pag-aakalang mapatatahimik niya sa pamamagitan ng panlilinlang at pananakot ang sambayanang Pilipino, lalo na ang mga kabataang estudyante sa kanilang paglaban sa korupsyon at pang-aabuso ng iilang nasa kapangyarihan at paglahok sa pakikibaka para baguhin ang malakolonyal at malapyudal na sistema. Salamin ng malalim na puot ng bayan sa nagaharing sistema ang sumiklab na protesta noong Setyembre hanggang Nobyembre ng nakaraang taon, lalo na sa ilang campus sa iba't ibang panig ng bansa. Dumaloy sa mga pagkilos ng mga kabataang estudyante ang malawak na hinaing at galit ng malawak na masa ng sambayanan sa korupsyon at sa burokrata kapitalistang sistemang nagpapayaman sa iilan at nagpapahirap sa bayan. Binigyang boses nila ang milyon-milyong Pilipinong biktima ng korupsyon, ng mga pagbaha dahil sa mga palpak at pinagkakita ang mga proyektong flood control ng mahunang mga farm-to-market road at iba pang infrastruktura, ng nabubulok ng mga serbisyong panlipunang pinagkaitan ng kailangang pondo at maraming iba pang pasakit na dala ng burokrata kapitalismo, kasama ng taong bayan na pinag-aaralan nila kung paanong ipinataw ng imperialismong US ang bulok na sistemang ito sa Pilipinas sa pamamagitan ng mga sinanay nitong politiko at tagapangasiwa ng reaksyonaryong burokrasya. Determinadong ipagpatuloy ng mga kabataan at sambayanan na isulong ang kilusang protesta laban sa korupsyon at bulok na gobyerno. Batid nila kung papaanong ang bawat saglit na sila'y tumahimik at humupa ang protesta ay sinasamantala ni Marcos at ng mga kapwa magnanakaw para mangulimbat at magpayaman. Nagbibingi-bingihan si Marcos at kanyang mga tiwaling opisyal sa malawak na ingay ng protesta. Tuloy ang ligaya, mistulang deklarasyon nila ng pagtibayin ang budget para sa 2026 na batbat sa pork barrel at mga bagong proyektong pang-infrastruktura tulad ng mga gusaling pampaaralan. Tila nagmamadali ngayon ang DPWH sa pagbuhos ng bilyong-bilyong pisong pagkukumpuni sa EDSA at iba pang highway at tulay habang sa malayo nakatingin ang publiko. Magsasara na lamang ang itinayo ni Marcos na Independent Commission for Infrastructure ay wala pa ito makatuturang nagawa liban sa palabasing mayroong ginawa si Marcos at pagtakpa ng pananagutan ng Malacanang. Ginamit ngayon ni Marcos ang ombudsman para ipitin ang mga karibal sa politiko o isakripisyo ang ilang hindi na niya maisasalbang kaalyadong politiko o opisyal na lubos na nalantad ang pagkasangkot sa pandarambong. Ang pinakamalapit na opisyal ni Marcos sa sangkot sa korupsyon tulad ni Bersamin, Pangandaman at iba pa ay inilayo ni Marcos sa mga investigasyon at sa pagpapanagot ng taong bayan. Ang laganap na korupsyon at karapalang pagpapayaman ng iilan sa reaksyonaryong gobyerno, pag-aabuso sa kapangyarihan at paniniil sa mga demokratikong karapatan ng mamayan ay patuloy na pupukaw sa buong sambayanan na kumilos at lumaban. Sadyang napapanahon ang mga raling nakatakda sa darating na mga linggo, kabilang ang paggunita sa malawakang pag-aaklas ng mga kabataang Pilipino nung sigwa ng unang kwarto ng 1970 hanggang sa ika-40 taong paggunita sa makaysaysayang pag-aalsa sa EDSA na nagpabagsak sa kurakot
at abusado ring diktadura ni Marcos Sr. Mainam na pagkakataon ito para magkaisa ang sambayanan at paalingaw-ngawin ang sigaw ng lahat ng sangkot, dapat managot. Dapat hindi magsawa ang sambayanan sa paglalantad sa lahat ng katiwalian, maanumalyang kontrata ng gobyerno, pangungulimbat sa kabangyaman ng bayan, pagwawaldas ng pampublikong pondo at iba pang paraan ng pagkamal ng yaman ng mga burokrata kapitalista. Dapat ding ilantad ang kasabwat nilang malalaking burgesyang komprador at mga dayuhang kapitalista sa pandarambong at pagkamkam ng yaman ng bansa. Partikular na hamon sa mga kabataang estudyante na patuloy na palakasin ang pagpapahayag ng hinaing ng sambayanan laban sa korupsyon at kabulukan ng buong naghaharing sistema. Magtungo kunasan ng masa sa mga paggawaan, bukid at komunidad sa mga syudad at kanayunan para alamin sa konkreto ang malupit na hambalos ng korupsyon at burokratang kapitalismo sa buhay ng masa. Pandayin ang damdamin at paninindigan para sa malawak na masa ng sambayanan at ilaan ang panahon para kamtin ang hangaring makatarungan at maliwalas na bukas. Ang hangad na wakasan ng korupsyon ng reaksyonaryong gobyerno ay matatamo lamang sa pakikibaka para wakasan ang imperialismo, feudalismo at burokrata kapitalismo, ang tatlong salot na nagpapahirap sa bayan. Magagawa ito sa pagsusulong ng demokratikong revolusyong bayan sa pamamagitan ng matagalang digmang bayan. Ibabagsak ang reaksyonaryong estado at itatayo ang demokratikong gobyernong bayan na bubuuin ang mga manggagawa, magsasaka at iba pang demokratikong sektor at kakatawan sa kanilang hangarin para sa pambansang kalayaan at hustisyang panlipunan.